Yan mga bro, so update po tayo dito sa ginagawa natin na Kawasaki Rouser 220. So kahapon, hindi natin natapos kasi lubat na lubat yung battery niya. So ngayon mga bro, pagpapatuloy natin yung troubleshooting dito sa motor na ito mga bro na ayaw umandar. Yan mga bro, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi yung updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Sa mga hindi pa nakapanood ng troubleshooting natin, ay actually wala pa naman tayong tinutroubleshoot. Meron tayong part 1 ito. Ayan. So trinay natin doon na hindi talaga siya umaanda kasi nga lowbat. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga bro. Meron na po tayong battery. Ulitin ko, ang issue ng motor na ito ay natambak ng ilang buwan. Tapos hindi na daw umaandar. Ngayon kaya siya natambak kasi nga hindi umaandar. Hindi siya natambak dahil natambak dahil umaandar. Baliktad. Ulitin ko ha. Hindi siya natambak dahil umaandar. Parang mali ah. Kasi ibig sabihin mga bro ganito ah. Natambak siya kasi hindi na umaandar. Yon, simple. Kaya siya natambak dahil hindi na umaandar. Kumbaga, hindi siya na-stock na umaandar pa. Bahala na kayo dyan. O, testirin natin mamaya yung ano ha. Yung battery kasi kahapon, 11 na lang. So ngayon meron na tayong 12.59. So, kagabi pa to na full charge. Yan. So, ngayon, may pwede na natin i-troubleshoot. Okay. So, dito napansin ko, yung fuse niya ay iba na po. Hindi ganito ang fuse ng Kawasaki Rouser. So, ganito rin siya, fluorescent type, pero matibay. Hindi kagaya nito, pangit. Okay? So, try natin din. Kasan yung susi? Dito. Try natin mga bro ha. Try natin. Yun, nagbukas na oh. Busina. Yeah, busina. So ngayon mga bro, subukan natin i-push start kung magti-trigger na siya. Ay, lubat pa rin. Ayan oh. Ayan, nagre-redondo siya. Yan mga bro, maganda yan. Maganda. Baga lubat yung ano natin, medyo lubat pa siya. Siguro hindi na-push sa gabi. Pero kung napansin nyo, nagre-redondo. So pag doon mga bro, sa troubleshooting, maganda yung kasi nag-response yung starter natin. Hindi na tayo mag-troubleshoot ng starter, buo yung starter relay, ito yung ating starter relay, at buo yung ating switch. So, maganda. So, ngayon, kailangan natin ma-check kung mayroon ba siyang kuryente. Okay? So, ito mga bro, dahil natambak ng ilang buwan, siguro, ang pinakamaganda dito, linisan natin yung carburetor. Linisin natin yung carburetor ito. Tapos, sa pagtatanggal ng upuan mga bro, hilahin nyo lang ito. Ito. Tapos, kahit ito ang tanggalin natin, pwede. Ayan o. Ihilahin nyo lang ito ha. Ayan, tapos angatin nyo to, matatanggal na. Ayan. Tapos, tingnan natin yung gasolina nito mga bro, kung mayroon pa. Bago natin tanggalin yung tangke, siguro i-drain muna natin. So, dito sa Kawasaki Rouser, ang on ay nakababa. Off yung nasa gitna at reserve yung nasa taas. Ayun, meron. So, kailangan natin yan mga bro, tanggalin yung laman ng tangke. Kuha lang tayo ng lagayan. Kuha lang tayong lagayan. Ayan mga bro, so tanggalin natin yung laman. Ayan. Kasi mga bro, pagka gano'n na na-stock na yung motor ng mga ilang buwan na, tapos hindi ko pa natanong yung may-ari kung ito ay na-stock sa labas, or pwedeng naiinatan, or pwedeng nauulanan. Kasi mga bro, yung mga Kawasaki Rouser ay, ang issue nito ay laging kakatubig yung tangke. Lalong-lalo na sa Kawasaki Rouser 135, kaya tatanggalin natin to. Papalitan natin ng bago. Nagpadala na naman si bro ng bagong gasolina. Meron siyang gasolina dyan, madami. Tapos, change oil na natin to. Pero bago natin i-change oil, siguro, pandarin ko muna to. Basic lang ito mga bro, yung ganitong troubleshooting. Ang kailangan nyo lang dito talaga, step by step yung pag-troubleshoot nyo. Kasi, kapag kagaya nito, nagpalit kayo, di ba, ayaw umandar. Yung ginagawa ng iba, nagpapalit agad ng stator, nagpapalit agad ng CDI, tapos hindi pa rin umaandar. Doon lumalaki yung gastos. Pero kung ito troubleshoot nyo muna, kagaya nung gagawin natin ngayon, aalamin natin kung ba't sa'yo umandar. Ubusin din muna natin to. Maraming kaya ito lang. Lampas na. Siya nga pala doon, shoutout sa may-ari ng motor na ito.
kay bro, taga Sitio sa Barangay, bagong bayan ba barangay? Sure ka? Sure na. Sitio sa Barangay, bagong bayan, Santa Cruz, Laguna. Yan, no? Okay, wala na siya mga bro. Pag wala na yan, so dito dapat, normally, mayroong bolt. Mayroong bolt dyan, kaso wala na. Ayan, no? Naka-video tayo ngayon, ha? Ayan. Tapos ito mga bro, kahit huwag nyo nang tanggalin, ganito nyo lang. Ayan, makakalas nyo na yan. Ha? Tanggal na rin pala eh. Pagkatapos nyan, tuwirin nyo lang to. Kasi mahirap magkalas ng tangke na nakatabi nito. Tuturin nyo siyang ganyan. Okay? Pag tuwid ng ganyan, angat. Tapos mayroong fuel. Ayun, hindi nakakabit. Ito yung ating fuel indicator. Ayan, normally dito yan. Kaso hindi nakakabit. Tapos, angat, tapos atras. Ayan. Alas na, magana, wala naman. Ano, ay? Ay, research ko pala. Ayan, no? Tanggal na, mga bro. So, pagkatapos nyan, di ba nagredondo na? Ito yung CDI. Check natin yung CDI. Ayan, buo pa. Ewan ko lang kung buo pa yan, mga bro, ha? So, check muna natin kung may kuryente. Check natin kung may kuryente yan. Ayan. So, tanggalin nyo lang tong spark plug cap. Tapos, lagay natin dito. Sabay on. Tapos, push start. Ay, wala, di ba? Yun ang problema, mga bro. Walang kuryente. Check, try natin sa kabila. Yan, mga bro. Nakakuha na tayo ng isang salarin. Ba't ayaw niya mandar? Kuryente. Try natin dito. Kasi minsan sa kabila mayroon dito. Wala. Bro. Push start, bro. Ayun mo muna. Nakita ba sa video? Yan. Oh, fight. Oh, patay. Isa pa. Wala. Yan, mga bro. Paano ba yan? Wala. So ngayon, paano natin hahanapin? Ba't wala siyang kuryente? So mag-umpisa tayo dito mga bro sa CDI. Yan. So wag muna kayo magpalit. Mag-troubleshoot muna tayo. Kailangan natin mga bro ng test light. Ayan. So, kailangan natin ng test light. So, ang main supply nito ng CDI mga bro. Ayan na. Ang main supply ng CDI ng Rouser 220. Hanapin natin. Tapos ito, nabalatan na rin. Oh. Ayan na. Hanapin muna natin ang main supply nito. So, i-check muna natin dito ang main supply. Kung hindi ako nagkakamali, ang main supply nito ay ito. Palitin natin ha. Try natin. On. Wala, oh. Kabila. Ay, baliktad. Positive. Tulit natin ito sa negative. Ayan. Tulit natin. Yun. Yan mga bro. Ito yung main supply. So, kapag nakita nyo ito mga bro, ito. Ayan. Okay? So, ito yung ating gray. Ano ba yung kulay ito? Parang brown. Ano bang kulay mo? Ito siya. Dito sa may gitnang part, yung nasa baba, sa may babang bahagi, yung nasa kanan, yan yung main supply mga bro. Okay? So, kung makikita nyo, pag inon natin, tapos sinusian, mayroon. So, ibig sabihin, hindi po yan ang problema. Pero hindi lang yan mga bro. I-check natin yung negative. So, ito, disregard nyo na ito mga bro. Yung pula, kahit wag nyo na natin i-check yung sakit ng pula kasi kahit naman bunot yan, kahit putol yan, aandar pa rin yan. Okay? Aandar pa rin ang motor kahit wala yan. Kahit itong dalawa lang, aandar yan. So, na-check na natin yung positive supply, mayroon. So, i-check naman natin yung negative. Kasi kung mayroong positive ang CDI, walang negative, hindi rin siya magre-release ng kuryente. Yung test light, kabit natin sa positive. Okay? Kabit natin sa positive, tapos i-check natin tong black na may stripe na yellow. So sa Kawasaki mga bro, lahat ng black na may stripe na yellow, yun ang ating negative. No, shoutout sa ating subscriber kay paring Orly. Ayun ang ating mga bro, yan ang ating fans dito. So check natin 'to mga bro. Yan ayan mga bro, kung nakita nyo, mayroon din supply yung ating yellow. Ay yung yellow. Tama, yellow na may itim. Ulitin ko yung black na may stripe na yellow, yan yung ating negative. Okay, buo siya. So ngayon, i-try natin itong mga brong coil.
try natin yung coil. So sa pag-check ng coil, ilagay nyo lang sa positive yung ito, test probe. Ilagay natin sa positive. So i-check mo itong dalawa. Kailangan nakakabit yung ignition coil ha. Ayan, double check nyo to mga bro. Ito. So ito kita nyo yan. Pag binalatan nyo yan, itong wire na to, papunta dito yan sa socket na to. Kasi dalawang coil nito, dito yung isa. Ayan o, ito. Ito mga bro. Kita. Ayan. So pag binalitan nyo yan, dito papunta yan. Diba, dalawang coil. Ito yung supply nya. So ikabit natin to sa positive. Yung positive ng test light. I-check natin tong binalatan. I-check natin to. Ayan, may laman. Ibig sabihin mo yung ignition coil. Yung isa, may laman din. Ibig sabihin mo yung ignition coil mga bro. So itong, kahit itong, ayan, ito lang mga bro. Ito naman, kahit ito lang ang mayroon, paandar na yan ang motor. Kahit wala itong mga to. So ngayon, itong puti, ito yung pulser. Okay, napakahalaga nito mga bro ng pulser. Ano? Ito yung nagtitrigger sa ating magneto or sa ating CDI para mag-release siya ng kuryente. Okay? So ngayon, kailangan natin ng tester mga bro. Kailangan natin ng tester. Kasi hindi siya kayang i-test ng test light. So ang kailangan natin gawin ngayon, ba't nandito tong mga to? Yan oh. Nandito tong mga to oh. Dapat dito nasa carburetor to eh. Ito, yung mga socket. Ayan oh, nasa carb dapat oh. Yan. Ito naman mga bro, ito yan oh. Yung nakakabit sa carburetor sa sensor. Ito hindi ko alam ang function nito. Kahit wala to, aandar ang motor. Sa Rouser 180 kasi mayroon ito, minsan tinatanggal na nila, wala naman nang giging problema. Ayan, pero dapat ito hindi nakakabit. Sa carburetor to nakakabit, dito yan nakakabit oh. Dito yan mga bro. Gawin natin ah. Ito. Dito yan oh. Parang sensor siya ng, pero ito mga bro, nagre-release din siya ng power ano. Kung negative trigger yan. 'Di ba yung para sang switch? Yung negative na yan, pag nagkatapat dito yan, nagkakaroon siya ng supply yung pink. Pero dito niya nakakabit, dapat normal. Ayan o. Nakaganyan yan, sensor. O. Para pag pinipihit itong carb, ayan, gumagana siya o. Okay? Pero hindi siya nakakabit. Pero ibabalik natin yan mamaya. So, balik tayo dito mga bro. Ito. Ito yung sakit ng stator. Kung nakakita kayo ditong white na may stripe na pula, dito nakakita naman kayo white na may stripe na pula. Kita ba sa video bro? Ayan, yan yung ating pulser. Ngayon, susubukan natin yan mga bro kung ilan yung reading nya. Sukatan natin ang resistance mga bro. Kasi kapag kasira yan, hindi magre-release ng kuryente talaga yan. So ngayon, kailangan natin ng tester. Yung tester, lagay natin sa kilo ohms. Yan. Lagay natin sa mega ohms. So dapat ang makuha natin dyan mga bro, hindi dapat siya bababa ng sa rouser dapat hindi siya bababa ng 115 to hanggang 120. Dapat mga 120 pataas yung makuha natin. Pag bumaba ang reading doon, automatic sira na ang pulser natin. Okay ah. Testing. Yung test probe, dalawa. Yung positive, ilagay natin din sa pulser. Ayan, parang ganyan. Tapos yung negative, dito rin sa negative. Doon sa block na yung may yellow. Ngayon, susukatan natin mga bro kung ilan yung makukuha. Ayan, hindi ko nakakita eh. Ayan natin ah. Ayan. Sukatan natin. Yun lang, balik. Ay, tunay. Hindi, pagkait doon siya pa lang. Oo naman. Ayan, lagay na. Sukatan natin mga bro ha. Ayan. Charan. Oh, ilan bro, ilan? Ilan ba na reading natin dyan? 2. So mayroon tayong 216. So ibig sabihin niya, pasok na pasok yung pulser natin. Ulitin ko ha. Patayin ko. Tapos testerin natin ulit. Tingnan mo. 216 talaga. Diba? Malakas yan bro. Sige. Malakas yan mga bro. Ibig sabihin, wala rin sa pulser ang problema. Wala rin sa wiring ng CDI. So, possible na CDI. Ay! Ayun! Kita ko na mga bro. Ayan o. Para siyang uminit na dito. Ayan. So, natester na natin. Ito, mayroon pa tayong i-check mga bro. Possible din naputol to. Napuputol din to. Ayan o. Ayan, napuputol yan. So, ang gagawin natin mga bro,
Lagay natin to sa buzzer. Continuity test tayo ah. Continuity test. Lagay natin to sa buzzer. Ayan o. Ayan, tumutunog. I-check natin to. Tapos i-check natin ito. Yung block na may stripe na ano mga bro. Ayan, check natin. Block na may stripe na pula. Or yung block na may stripe. Solid na block. Ayan. Check natin ha. Ayan o. Block na may stripe na pula. Buo. Dito tayo sa kabila. Wait lang. So, na-check na natin yung block na may stripe na pula buo. Dito naman tayo sa block. Kabit natin dyan. Tapos, test natin to. Yan, kung nakita nyo, buo siya. Di ba? Pakinggan nyo mga bro. Buo. May reading siya. So, yan mga bro, na-check na natin. Sira po yung kanyang CDI. Kasi buo yung ignition coil, na-check natin. Buo yung wiring, na-check natin. May supply yung positive, yung negative, yung pulser, yung ignition coil, may supply. Buo yung pulser. So, no choice mga bro. Tanggalin natin itong CDI. So, i-test natin to. Ang problema, wala tayong pang 220. Ang gagamitin natin mga bro, pang Rouser 135. So, bali, ito yung gagamitin natin na CDI na pang 135. Ito naman yung pang 220. Ano ba yung pagkakaiba? So, ang pagkakaiba lang nila mga bro, ito parehas yung puti. Yung pulang sakit, pag masdan nyo, yung sakit ng 135, apat ang 4 pin. Yung sakit ng 220, dadalawa lang. So, dito kasi mga bro, meron tayo ditong temperature sensor, meron tayong TPS. Okay, meron tayong TPS. Dito, wala naman tayong TPS dito sa 220. Kaya, mas madami ang sakit ng CDI ng 135 sa 220. Ang tanong, pwede ba itong gamitin? Ay, pwede! So, ganito lang mga bro, ang gagawin nyo. So, malalaman natin to. Pag once na lumabas ang kuryente nito mga bro, all goods na yan. Pero pagka hindi lumabas, may problema talaga. Ayan. So, ito, yung pulang sakit, wala na yan mga bro. Kasi, troubleshoot lang naman eh. Ngayon, pag napandar natin to, pabilihin natin yung mayari na CDI. Pero pwede rin naman itong gamitin kung gusto nilang bilhin. Pero, check muna natin. Okay ha? So, naikabit na natin yung CDI. Subukan natin on. Ayan. Tapos, trin natin yung kuryente ulit. Ito. Saksak natin to ha. Kalimutan pala natin. Saksak. Ito ay saksak. Testing. Kita ba bro? Kita na bro. Kita. 1, 2, 3. Go. Ayun. Malakas. Kita ba? Isa pa. Malakas. Okay? Tayo sa kabila. Malakas yan mga bro. Ang kuryente ha. Isa pa. Dito. Ay, hindi yan. Kala ko ito na mga bro. Fuel hose pala to eh. Fuel hose. Ito. Yan. Ayan. Okay ha. Okay. Push start. Ayun. Malakas. Okay mga bro. So dahil malakas siya, ang kailangan natin dito ngayon, siguro mga bro, abangan nyo yung magkakaroon tayo ng ano kasi nasa 13 minutes na tayo, 14 minutes. Mahaba na naman yung video, baka marami na naman yung magalit sa atin. Abangan nyo mga bro yung susunod natin na troubleshooting dito. Bali na palabas na natin ng kuryente. So kung isusunod natin dito mga bro ay lilinisan natin yung lilinisan natin yung karburador, linisan natin yung tangke, susubukan natin pandarin. So sa ngayon mga bro, hanggang dito lang yung ating video. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe palagi. Bagush!